Kasi for 25 years, Oo nga, oo. pagka, for example, if you are a, 19 for years example, lang a na tayo. businessman, meron kang project, ang project mo 20 million. By the way, 19 years lang yun. 19 19 years. 19 years, tama, So, 19 years. 19 years. So, 20 million. Ang profit mo doon ay, for example, 10%. 10%. So, binayaran ka nung kliyente mo, 20 million. Pinasok mo sa bangko mo. Tapos, you will have to pay yung mga suppliers mo. Question, yung 20 Ang matitira lang doon sa 20 million mo, yung kinita mo is only 10%. So, that's 10%. only 2 million. Pero yung 18 million, binayad mo sa mga suppliers mo. So, ang Transaction. ang pera mo talaga, 2 million, pero ang report doon, 38 million. Aray mo. Ba't ganon yun? Ibang klase ho talaga tong si Congressman Egay Erice. Ang lakas ho niyang mang-asar. Dito sa video na to, ipapaliwanag ho niya yung 6 point something billion na ilinabas ng AMLA na di umano transaksyon ng mag-asawang Duterte at Carpio sa nakalipas na 19 years. Kung diskumpiyado ho kayo dun sa pagpapaliwanag nitong si Attorney Michael Powa, dito sa video na to, dilawad na ho magpapaliwanag. Para dito kay Auntie Claire, makinig ka na ha. Kasi ang hihirap yung spellingin. Diba? Ang hirap niyong spellingin. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hayun na nga, re-recta na ho kagad tayo. Diyan, ha, sa interview nitong si Congressman Egay Erice. Kaugnay doon sa nangyaring hearing, diyan sa Injustice, hindi pala hearing, mini trial diyan sa Injustice Committee sa House of Representatives. Good. As a result, joining our discussion is Caloocan City 2nd District Representative. Ano lang ho ito, babaran lang ho natin. Para ika nga makapag-concentrate yung ating mga... Wala na ho tayo maraming pag-uusapan. Rekta na ho kagad tayo dito sa interview na to ni Congressman Egay Erice. Ano lang naman ho ito kaugnay ho doon sa impeachment. Impeachment dyan sa Injustice Committee. Wala na hong ibang tatalakay kasi yan mainit ngayong mga panahon na to. At kailangan maintindihan ng ating mga kababayan na yung pinalabas na panluloko ng AMLA at ng Injustice Committee dyan sa mini trial na yan, talagang dapat maging maingat ang ating mga kababayan. Dahil pag nagpadala kayo sa naratibo, talo na naman ho ang sambayan ng Pilipino. Edgar Erice. Kumusta, Egay? Okay naman. ang suki ng Sec Edwin. spokes. Yan, Ex and future secretary. Edwin Lacerda. In-out lang yan, in-out. Kaya lang ayaw yata ni Claire. Ang deklarayo mo ba? Pambihira. Of course, Sec Nani. Natawa sila Akala ko ba, ikaw ang guest, bakit sa ginigisa mo? Oo nga. Oo nga, di ba? Gigisahin kita mamaya. Yeah. Ayaw ni Auntie Claire itong si Attorney Lacerda, no? Ayaw ka ba niya? Hindi ba kayo debate ni nito siya? Ay, good friend Si Auntie Claire talaga maraming kalaban no? si Egay. So, maraming mga kwento to eh. So anyway, Egay, the AMLC reported around 6.7 billion in flag transactions linked to Vice President Sara and Attorney Mans Carpio, no? Sa tingin mo, gaano kalakas itong ebidensyang nakita natin at kung umabot sa Senado? Well, alam mo, Sec Edwin, kasi I was taken out of the Committee on Justice. Because you were removed as deputy... Meron mga questions sana ako. So, hindi ko na naitanong kasi kung hindi ka member of the Committee on Justice, you cannot ask you questions. cannot ask. Kaya nga, sabi ko, You can attend as ex officio. But you cannot ask Hindi na siya questions. hindi na ako ex-officio. ex-officio. So, Hindi na. I have no more committees. Any committee, wala na ako sa House. So anyway, ang bala ko na lang gawin ay I will have to wait for the committee report and review it. At pag-aralan ko mabuti, then I will base my decision at kailangan ko siguro magtanong sa plenary. Yes. Pagka nagkaroon ng plenary debates dun sa committee report. Ilabasan natin dito yung mga tanong mo. 6.7 Well, billion. marami akong tanong eh. So, ibig sabihin, marami akong katanungan. Yung Madriaga, ang daming loopholes. Tapos nakita ko kasi yung transactions is different from Yan. statement of bank deposits. Kaya nga I was about to ask yung 6.7 billion. Rekta na.
Kasi for 25 years, Oo nga, oo. pagka, for example, if you are a, 19 for years example, lang a na tayo. businessman, meron kang project, ang project mo 20 million. 20 million ha. Ito, example na to. Businessman, may project kang 20 million. Okay? Ano lang ho ito sa isang proyekto. Halimbawa, ginawa mo tong isang proyekto na to sa loob ng 2 buwan. Ang pinag-uusapan ho natin dito, 19 years. 19 years ho, yung pinag-uusapan nating bank transaction na ilinabas ng AMLA na 6.7 billion na sinasabi nila. Okay? Isang proyekto, 20 million o 4 months, 20 million. Okay, 20 million. O, umpisa tayo sa 20 million. Game. By the way, 19 years lang yun. 19 19 years. Tama, So, 19 years. 19 years. So, 20 million. Ang profit mo doon ay, for example, 10%. 10%. So, binayaran ka nung kliyente mo, 20 million. Pinasok mo sa bangko mo. Tapos, you will have to pay yung mga suppliers mo. Question, yung O yung palabas, yung pagbabayad mo ha, pagbabayad. O. Matitira lang doon sa 20 million mo, yung kinita mo is only 10%. So, that's 10%. only 2 million. Pero yung 18 million, binayad mo sa mga suppliers mo. So, ang Transaction. ang pera mo talaga, 2 million, pero ang report doon, 38 million. Aray mo. Ba't ganon yun? Ba't naging 38 million? Yung 2 million? Ay 20 million. Kasi nga, lahat ng papasok at palabas, kahit na isang pera lang ho yan, o kita doon sa perang ilinabas mo, wala akong ano doon, walang usapan doon. Teka. Ba't napunta tayo sa AMLA? Di ba, salian yung problema? Di ba yung salian na mayroong malaking laman? Anak ng Petrang Garapata. Malaki ho ang problema natin dyan. Oh, 38 million yung transactions, kundi pa ng transactions. Kaya, for example, naghulog ka sa isang property, naghulog ka every month. Every month, palagay mo na 500,000 every month. So, reported yun. yes. Tapos na-acquire mo na yung property, binenta mo. Yan. Binenta mo na, for example, na 100 million, nabenta mo ng 110 million, kumita ka ng 10 billion. Yun lang yung kinita mo. Kinita mo. Pero yung Transaction lang yan. yung transaction, ang laki. Ang laki. 105 plus yung mga hinulog mo every month. So, halos... Kasi 6.7 billion yung nakalagay doon. Doblado ho talaga. At lihiti mo yung mga business ng Duterte Carpio, yung mag-asawa. Ngayon, ang ginawa ng AMLA, pinag-add ho nila lahat ng naglabas-masok. Diyan sa kanilang bank accounts. For example, meron akong pera, ilinagay ko sa isang bangko. Ngayon, naisip ko, kinabukasan, ibabalik ko pala. I-add na naman ho yun doon sa dalawang account na yun na pumasok doon sa isa, tapos ilinabas, i-add nila yung linabas, yung ipinasok sa isang account, i-add nila yun, na nanggaling din doon sa account na yung pera, so magiging doblado ho yung pera. Ganun ho katindi ang ginawa ng AMLA. Palakpakan ho natin. Napakalaking panluloko ho niyan sa sambayan ng Pilipino. So in other words, those were probably multiple transactions. For example, Kaya pagka napunta sa plenaryo yan, excited na tayo eh. Magkakabalagbagan ho dyan. Diyan na maghahalo ang balat sa tinalupan. Diyan sa plenaryo. Yan ho ang ating sigurado. may tatlong account ka. Itong araw na ito, na kinapos yung account mo na isa. So magta-transfer ka ng Yari dito si Baboy. Yung sa AMLA, mayari dito si Baboy. pera mo dito sa isang account. So naka-report mo sa account mo, nag-transfer ka doon, naka-report din, nag-receive, tapos naka-report din na nagbayad ka. So times 3 na kagad yung transaction mo. Kaya hindi... Hindi masaya sila Sierda sa paliwanag nitong si Congressman Egay Erice. Hindi masaya sila Sierda. What you're saying is irrelevant right now, for now, because number one, they didn't appear. They asked in the first petition to the Supreme Court, ang sinabi nila, hindi kami binigyan ng pagkakataon. That's why we wanted the hearing. Well, Yun yung sinasabi mo ngayon. Ako naintindihan ko kasi ako I just want to be fair. I am not for the Dutertes. And even in the next elections, I will not be for the Dutertes. Kasi meron kaming policy differences. War on drugs, political dynasties. Tayo ho, naiintindihan ho natin yan mga kababayan. Kung sakaling itong si Congressman Egay, hindi siya mag-Duterte, dilawan talaga siya. Bakit natin siya pinakikinggan? Interview pa niya sa Billionaire News Channel. Ang nag-i-interview pa sa kanya, isang dilawan na sila Sierda. Bakit natin pinakikinggan? Dahil doon sa pagpapaliwanag niyang parehas lang. Di ba? Hindi kargado. Ito base kung ano nga ba yung
katotohanan dyan sa mga ilinabas na figure na yan. Maliwanag ho ba mga kababayan? Pero all my life, even dun sa mga opponents ko, I would like to be fair and objective. Yan. Okay. Pagpapalain ka ng Panginoong Diyos pagka ikaw pareha sa lahat ng bagay. Yan sigurado ho natin diyan. Kasi yung mga nanlalamang, naku, hindi hindi pinagpapala yung mga. Siguro feeling nila pagkauna pinagpapala sila, pero yung mga nanlalamang na ganyan. Ika nga, walang forever. Hindi forever yan. Yung ginagawang panlalamang, pang-aabuso sa kapangyarihan ng administrasyon na to, hindi ho forever yan. May katapusan yan, ika nga. At base sa ating nakikita, sa ating nanonostra, malapit na ho yan mga kababayan. Nasa puso ko, nasasaktan ako pag nakikita ko yung mga nagtatanong sa kanya na na-incentivize nung 19th Congress na bilyon-bilyon, trilyon yung pinakinabangan, tapos parang pinipersecute ito. Alam ko sa puso ko Alam ko sa puso ko. So, hindi, kaya sabi ko, I will decide based on the committee report, but I will have to study the committee report. At kailangan dun sa plenary debates, tatanungin ko sila. Question lang po. 19 years. Which is covered dun sa 19 years na panahon na nasa public service si VP Sara at Yung saka impeachment supposed to be that will only cover the years na Vice yung President. impeachable offense. Ito naman si Kuya, parang hindi siya naging congressman. Balita, alam ko naging congressman din Vice yan. President. Vice So 3 President. years. 3 years. 3 years. So technically, yung 3 years lang dapat na makover. Assuming yung 6.7 billion galing sa AMLA. So Hindi, I would sabi assume nga ni totoo, di ba? Congressman Ungab, nabasa ko yung ano niyan, ang covered lang dun sa 3 years is only mga 68 million. 68 million. Yeah. So, by the way, ano yung mga allegations against VP Sara? Anong impeachable offense ang ina-allege against VP Sara? High Dahil sa- crimes, sabi nila, high crimes, Okay. The typical, SAL-N violation. So, tinitingnan natin yung SAL-N violation, pinag-aaralan ko, bakit zero? Yun yung importante. yes, yes. Pero yung, hindi conclusive na merong yung 600, 6 billion, 6 point, hindi conclusive yun dahil gusto ko makita yung data. But don't forget that si Chief Justice Corona was removed on the basis of the SALN alone, ha? Doon siya tinanggal. Because if Kaya nga, hindi. Ang sinasabi ko nga yung SAL-N, di ba? May Correct. question yung zero. Pero yung pagdating dun sa AMLAC report, medyo hindi maliwanag. yun. So, question lang. Sa tingin ko, sa tingin ko, unfair din kasi kung halimbawa, for example, magpapaliwanag si BP Sara during the committee hearing kasi they cannot question the AMLAC, they cannot question the witnesses. Sino? Yung si BP Sara, Correct, but you can always ask questions, papadala mo sa committee, di ba? wala nga wala Maliwanag ho yun na nanggaling na ho mismo sa dating membro ng Injustice Committee. Di ba? Unfair ho yung mangyayari dyan. Yung mga salita na yan, manggagaling mismo sa isang dilawan. Di ba? Kasi doon lang tayo sa fair, doon lang tayo sa tama, doon lang tayo sa parehas. Kasi pagka lumabang kayo, kagaya ni Auntie Claire, kagaya nitong si Jinky Luistro, anak ng toko, mabubulalas at mabubulalas sa sambayan ng Pilipino, yung mga kababuyan nyo na yan. Sigurado. Hindi sila nag-appear. Paano kaya nga? That's the point. Sila Sierda talaga, gusto niya magpaka-Auntie Claire. Let's go! Hola, Sierda! Mahirap yun kasi kung magtatanong ka, tapos yung predicate questions, kailangan mo ng mga follow-up. Di ba? That rule is not based only on the 19th Congress. I remember Barry Gutierrez, one of our co-hosts, nag-file siya ng impeachment proceeding against si Mercedes Gutierrez. Panahon natin yun. Doon, nagkaroon ng hearing. Isa rin, hindi rin siya makatanong. Kaya nga, sabi ko. It goes both ways. So, yung legal strategy nila, they will just explain in the Senate. In the Senate. To move forward lang, anong tingin mo, Manong Egay, is there enough evidence or evidences na pwede natin masabing impeachable? Ang tinitingnan ko yung sa SALN. Yung zero. They will have to explain that. Yung
zero cash. Zero Yun ang cash and zero bank medyo deposit. mabigat yun. Yeah, Pero yeah, yung mabigat. sa kay Madriaga, tingin ko, ano yun? Pero pinaliwanag na nitong si Attorney Michael Poa na yung zero ay nasa others naman. Hindi pinakita yung others kaya baka hindi nakita nitong si Congressman Egay. Makikita ano naman ho yan, mapapaliwanag naman lahat yan sa sa trial, no. Ngayon kasi ano pa yun, mga katanungan pa yun. Ngayon kung gusto nila magpatuloy, pwede mo naman ano yun, kung Egay, tatanungin mo na, diretso mo na. Na in-interview ka ata ng mga banateros ng isang araw. Tanong mo na kay ano. Kaya may Attorney Michael Poa, ingin natin yung ano para malaman mo kung ba't wala doon, di ba? Kung ako nga kakasuhan ko si Madriaga ng incriminatory machination. No, pangalawa, yung tungkol naman sa AMLAC, hindi conclusive. So, yung SALN violations, yan yung medyo... at saka yun nangyari, 2023-2024 yata. Galing sa iyo yun, deklarasyon mo kasi yung salin. Oh, yeah. Yun ang mabigat You know, yun, the di ba? problem I think here is you're given an opportunity at the very least to present based on rules long ago. Hindi nga, ito naman si Atty. Lasierda. Kahit nga magpunta sila doon, anong pwepresenta nila? Pwepresenta sila tapos susupalpalin sila ng mga surprise witness nila, mga affidavit na hindi nila pwedeng komprontahin yung mga resource person. Unfair yun. Ito talaga. Decided by the House. And yet, dahil in your absence, and when you're absent, Gegay, pag ikaw, you're not present, nature of may If you're not present, absent ka. Di ba kung Atty. Lasierda? vacuum. So ang naririnig ng taong bayan, yung side lang ng isa. Oh, pero darating din naman. May sa trial din naman eh. So, I would rather explain it on the trial. Magpo-prosecute naman yung mga ano. Ito kasi si Lasierda baka gusto niya ring makita si BP Sara dyan sa Injustice Committee. Kayo naman. Yung narrative kasi, saan ka ba nagpapa-interview? Billionaire News Channel nga naman pala. Sorry. Kasi ang ginagawa ng Committee on Justice, naghahanap sila ng ebidensya against, di ba? Naghahanap sila, they are producing evidences against the Vice President. So why would I even attend that? Yung sasabihin ko, gagamitin pa nilang ebidensya sa akin, doon ako sa trial. Understandably, but don't blame, that's a strategy. Tama rin naman kung you tama want to yung go there. strategy. Ang punto lang, ngayon, narinig ng taong bayan, yung isang side lang. So, Hindi, nandito naman kami. Nandito naman si Congressman Egay. Yung side na pagpapaliwanag nitong si Atty. Michael Poa, pinapaliwanag nitong si Kong Egay. Naririnig na, wala naman nagre-reklamo. Ikaw naman, Congress, you're going to Tony. talk to media. Legal strategy. I would rather let them, feel their hearts out. Kaya pala nagbiyahe si VP Sara. Hindi. Ako personally, di ba? It is the choice of the VP Correct. to attend or not attend. That's correct. Correct. So, oo. let's not... Ito siya, Lasierda. Ewan ko ba, gusto mo makita si BP Sara? Bigyan kita appointment. Gusto mo makita? Gusto mo may pagkwento sa kanya? Ito talaga si Lasierda, oo. Mga dilawan na mayroong prinsipyo at paninindigan, yung diretso lang. Kagaya na to si Kay Rize. Binanatan si Martin Romualdez, binanatan si Marcos Jr. Yan ang tama. Ay, sa bagay, sa bilyonaryo ka nga pala. Lagi ko nakakalimutan eh. Sa bilyonaryo nga pala yung racket na yan. question, that prerogative. Oo. On her part. Karapatan na yun eh. That's I'm not questioning, but the point is na wala siya ng opportunity to be heard by the But that's her public. business. that's her business. Kung ako, yung abogado nga niya, sinusumpi na pa eh. Di ba para, look, tapos ng usapan dito. Pangalawa, investigative lang to. Probably if they've done their part at meron pang isang hearing, iakit yun na yan. Ang tanong ko nga kay Manong Egay, meron bang enough numbers yung House to bring this up to the Senate? I think so. Ayun. 106. Kasi let's just move forward. Mahirap mag-speculate doon sa legal tactics Alam ng mga naman Duterte din kasi. siguro ng kampo ni Vice President that whether may mag-present siya ebidensya yan o wala, Iaakit. yan. Because impeachment is a political act. Yes. Hindi naman siya traditional na Anyway, hearing there's support. another hearing. Saka natama si Nani. May one more hearing and then let the plenary decide. let Let's the go plenary to decide. the issue of former Speaker Martin Romualdez. Meron pang hihintayin dyan. Hintayin. Pagkatapos na next hearing, yung susunod na na survey bago magbotohan sa plenaryo. Para yung mga half-hearted na mga congressman, kahit pa paano, papasok ba ako, hindi ako papasok, boboto ako, hindi ako boboto.
ilalatag muna nila yung yung daan para yung mga congressman yung mga nagdadalawang isip na i-impeach si VP Sara dyan sa House of Representatives kahit paano yung makumbinsi nila. Bababuyin nila si VP, next hearing panibagong pambababoy, lalabas ang survey na kung saan papakita na bumaba si VP Sara. Tapos doon pa lang sila magbobotohan dyan sa plenaryo. Excited na ho tayo mga kababayan. Sana hindi tayo masyadong busy pagka dumating yung punto na yun. Kasi excited ho tayo eh. Ano ang nahuli na si Saldico? I suppose it will take some time to Ano bring... na ho ito? Lipat na ho lang paksa ito. Ika nga, mag-move on na tayo. Dahil itong sila Sherda, parang biguhata siya. Gusto ko talaga niya hatang makita si VP Sara dyan sa Injustice Committee. Wag na sir, makikita mo naman kung sakaling magta-trial. Doon nilalampaso ng company ng defense team ni VP Sara yung mga kaibigan mo dyan sa magiging prosecutor dyan sa impeachment trial sa Senado. him back? Siguro mga 2 years. Ano impact ano impact sa... Mga 2 years. Matindi na. Kailan makakauwi? Siguro mga 2 years pagka presidente na si VP Sara. May alam itong si Kong Igay. Nahuli na si Saldico. I suppose it will take some time to bring him back. Siguro mga 2 years. Saludo Kong Igay. Saludo. Ibang klase ka Kong Igay. Isa kang alamat. Ano impact ano impact sa... I understand. Meron siyang whole departure order. Ayaw ni Ombudsman Remulla na umalis siya ng bayan. So, ano sa tingin mo impact Ang alam ko, nung nagsalita si Speaker Martin, wala pa siyang whole departure. Lookout order lang. Okay. Parang kagabi lang yata o kahapon Kagabi lang. yata. Kahapon lang na lumabas yung Pero sabi niya. nakamotion ang travel authority from the speaker eh. Yes. Na yung post ni Ombudsman Remulla, that's why dumiretso siya sa Sandigan, di ba? Kaya siya may whole Yes, departure pero order. parang pinigilan siya talagang Correct. Yes. Ayaw talaga. Balis. So ano sa tingin mo ang magiging... Well, kasi may pronouncement si Ombudsman Remulla na they will be filing charges against the Speaker and against the former What Speaker. charges ang plan ng file? Parang conspiracy to commit plunder and together with the former Senate President. So, alam mo naman, pag na-file yun at na sinustain yung Sandigan Bayan, so may non-bailable. So kung question lang po, mas nakasama niyo si Speaker Martin ngayon. Do you think pag lumabas ng Pilipinas to, nasabi niya magpaparobot, hindi babalik sa Pilipinas? Is that in his character? I'm just curious eh. I'm just curious Yes. talaga. Hindi, basta Will he do a Saldico? In other words, mahirap mag-speculate, Yes. mag-speculate. Pero ang narinig ko yung kanyang pronouncement na sabi niya, I will not go down alone. Very very telling yun. so in other words, babalik. If he, So, ibig if has sabihin, intentions of... kung gagamitin niyo ako para sa politika, magka-elbow room administration dito sa mga pinangako na papakulong, kung gagamitin niyo ako, hindi ako mastermind, I will not go down alone. Yun ang sabi niya. So sa tingin mo, banta yun kanino? Threat yun. Threat against whom? Threat doon sa magpapakulong sa kanya. Sino may magpapakulong? Si Ombudsman Remulla. So, sabi, Brad niya yun, sa front. saka alam ko, close sila nung we were colleagues in the 18th Congress. Siyang majority leader, si Speaker Martin, laging nandun. Lagi kami magkakakwentuhan nila Ombudsman Boying. No? Alam mo, Manong, di ba? Yung threat ni Speaker Romualdez should not be taken lightly. No, hindi. Speaker to eh. Kaya, Diba? this is a challenge to the President. To the administration, to the president. Hindi. Ito naman si sabi ni Kong, itong si Toby Tiangco, wala siya nakikita na ika nga talagang si President ang mastermind o makukonekta ni Martin Romualdez kay kay President. To the administration. Kung hindi matutuloy, ibig sabihin natakot. Kung hindi matutuloy yung kaso. Oo, natakot. Okay.
Kung biglang umalis, hindi natakot din. Gano'n. Ito, speculation to, pero let me also ask this question. Sa tingin nyo, bago nag-decide si Ombudsman na hindi papayagang bumiyahe, hindi ka nag-usap yung magpinsan, si Prongulo at saka si Speaker na... Speculation. Hindi, kasi parang, Pero, you know, alam naman natin blood is thicker than water. Tapos pareho silang nasa public service. Kasi ano man ang mangyari kay Speaker Martin, tatamaan yung administrasyon eh. Sa ayon sa gusto Kasi nila. maraming- Hindi, that alam mo, relationship mahirap isipin eh. alam mo, ang malaki expectation ng mga Pilipino kay BBM, kay President BBM, na sabi niya, magpapakulong December 15. Maraming kasi siyang pinangako na hindi natupad. And the claim is kami, ako nag-umpisa. Ngayon, ng ito na investigation. naman, ito na naman. So, ano sasabihin niya sa SONA? Sa July? Mahiya Ano naman sabihin kayo. Ay, ang sasabihin niya na, nahihiya na ako. Kasi noong 2025, mahiya naman kayo eh. Ngayon naman, nahihiya na ako. Pagkatapos niya sinabi nung last year na mahiya naman kayo. Tapos walang So, ang nangyari. ibig mo sabihin, dapat may mangyari Dapat bago may mag-zone. mangyari. This is July, no? So, question lang. You mentioned Saldico a while ago, di ba? So, was he really arrested there? Kasi ang gulo ng balita eh. Magulo talaga. Magulo, was he really arrested or was he flagged down? Is he in jail? Can he be deported? Kasi ang pagkaka-arrest sa kanya, maliwanag sinabi, ay immigration issues. So, immigration issues, so maraming ways to... Kasi hindi naman tayo pwedeng makialam dun sa Batas nila. immigration law ng... Ibang bansa. ng PRAC. So, maraming options. Kung ayaw umuwi ni Congressman Saldico, marami siyang option, legal option. For example, sabi nga, Or delay the pag-uwi. delay pag-uwi. Kaya sabi ko mga 2 years. Pero but just to be clear, Lakas mang urat nito. let's Lakas just to mang be, urat. the acting DOJ Secretary said na confirm na nakulong, na aresto, at magpapadala ng tao. In fact, he himself will go to Prague to check. Oo. So anyway, Back still with Kong Manong Egay Irice, our hanging question a while ago before we took a break. Why are the Duterte supporters denying the arrest of Saldico? Will the return of Saldico do them more harm than good? Uwe. Sa tingin ko, ang tama nito sa administrasyon, hindi sa mga Duterte. Pag umuwi si Saldico, ha? Hindi, alam mo, simple lang yan eh. Ay, sino ba Parang ang nagsabi discussion natin, parang walang kakwenta-kwenta. si Harry Bakit? Roque. Ay, Harry Roque? Naaresto si Saldi. Naaresto si Kong Saldi Thursday 5 p.m. Okay. Ngayon, ano na ngayon? Thursday. Yes. Isang linggo na. Isang linggo Meron na. naman tayong embassy sa... kung gustong ma-confirm ng gobyerno, punta ng embassy. wala Tapos yung bang- embassy official, sila na yung magsabi, nandito talaga si Saldico. Pero wala namang... Bakit kailangan pumunta nung DOJ secretary doon? Trabaho ng ano yun, ng DFA? Ano yun, ang basa ko doon kung Egay, ano yun, negotiation yun. Hawak nilang script papunta sa Prague, di ba? Ay, sa Czech Republic, di ba? Oh. Nasaan ba siya? Prague o Czech Republic? Oh, nasa Czech Republic siya. Itong DOJ Secretary, hawak-hawak niya yung script. Oh, yan ang basahin mo pag uwi mo ng Pilipinas. Iuwi ka na namin, okay? Walang mangyayaring masama sa'yo. Walang malamang, ha? Yun ang mangyayari ho dyan, mga kababayan. Anong papel ng DOJ? Which creates more question rather than Kasi nga, answers. bakit pupunta ang DOJ? Anong pakialam ng DOJ sa issue ng immigration, violation ng immigration law? So meron tayong DFA doon. Tapos si Saldico, ang alam ko, wala pang Interpol Red Notice yan. Wow. Okay. So paano? By the way, hindi lang naman siya umalis, di ba? Pati mga kasama niya sa Sunwest nagtago rin. I'm not sure. Pero ang sinasabi ko, dapat ang inuna ng gobyerno, yung Interpol Red Notice. Yes. O para pag nagpunta Hindi pa ba sila nag-apply? Sinabi, nag-apply. May lalabas na, pero hanggang ngayon. Pero wala pa. Wala pa. So, anong personality
wala namang Interpol red notice. Anong personality ng mga ng DOJ do? Pero ang tanong ko po kasi, because ang debate kay Salde is, well, ang pinag-uusapan si Congressman Saldi, kung ito ba na iuwi o umuwi? Di ba? Kung ito kumanta ng Do-Re-Mi, sino ba ang masisintonado? Yung administrasyon o yung oposisyon? Based on his knowledge, personal knowledge regarding itong mga anomalyang ito. Sa tansya mo, Manong Egay. Yan, maganda yung tanong na yan. Gusto ko yan. Kung Egay ha. Gusto ko At yan. siyempre yung administration kasi Yo. he's part of the 2023, 2024, and 2025 national budget. At doon nagsimula yung trillion peso diversions, insertions, and amendments. At yun yung pondo na napunta sa mga anomalous ghost flood control projects. Yes. Yo. At siya yung committee chairman, Appropriations Committee. Yes. Pumirma siya sa BICAM report, pumirma siya sa Small Committee report, pumirma siya sa GAA. Yes. So, yan yung, siya yung nakakaalam. Including, of course, the Senate President, di ba? So, sila yung nakakaalam. Kaya lang tahimik sila lahat. Even the President, tingin ko, talagang dina-downplay ng maski ni President BBM yung investigation na ito. Kasi, Pero siya nag-announce ng panghuli eh. How do you say, bakit mo sasabing dinownplay niya? yung... Siya mismo Pero nag-tweet. there are, aside from Saldico, there are many persons involved, including his cabinet secretaries. Pero, Tama na. Referring to Pangandaman? and Bersamin. Bersamin. During the Supreme Court, the oral arguments on the program appropriations, kita-kita mo nakapirma doon na nakuha namin lahat. So we can identify all these projects. Can you just share to us, you filed that case on program funds, so Yeah. anong status sa'yo? Ano nangyari? Well, maraming lumabas Ano talaga lumabas? na yung mga unprogram appropriations, mga flood control na una pang napondohan kaysa dun sa mga mas importanteng proyekto at programa na nakalagay sa program appropriations. Okay. So, okay, go ahead. For example, yung mga foreign assisted projects na pinag-aralan, thoroughly studied, not only may pre-feasibility studies, may feasibility studies, talagang pinagkasunduan ng foreign funders, yun ang hindi napondohan. Ang napondohan yung mga flood control. Anong sagot ng Solgen? Ng state, ng government side? Ano daw, political decision daw yun ng gobyerno. So, let me just go back to Saldico. Go ahead. Kasi so, kung ang tatamaan na administrasyon, it is not to the best interest of the administration na bumalik siya kagad dito. Of course. Kasi may sinabi sa atin kanina na the acting secretary ng DOJ papunta ron. Pupunta. Kaya sabi ko nga po, it may raise more questions than answers. Diba? Now, the next question is, obviously, ayaw nila maging state witness si Saldico. Hindi naman pwede. Yeah, but you know, these are speculation. So Yeah. legally, sabi nga po ni Secretary Drilon, he is not the least guilty. Yes. Diba? But even among the state witnesses now ng Senado, hindi mo na alam kung sino least guilty. Oo. Kasi lahat nagsoli ng pera. Pabuti sana kung barya-barya, milyon yung Pero sinoli. sila yung... Ikaw Siguro nagsabi. mga millions out of the billions. Out of the billions. Sila yung... Hindi, sabi mo siya ang APROHEAD di ba? Sila, paano magiging least guilty yung APROHEAD? So, in other words, it is not to the interest of Saldico na umuwi sa Pilipinas. Correct. So, magtatago talaga to. O pinagtatago o hindi pinapahuli Saka yung talaga. SunWest, yung kanyang Yung SunWest corporation, maraming nakuhang proyekto dito sa sa mga proyekto na nakapaloob dun sa mga insertions. Yes. Sila ni Diskaya, silang dalawa yung maraming projects sa ano eh. Si Diskaya naman, nagre-rent lang naman yung mga, Yung kasi lisensya nila. nagpaparenta lang ng lisensya yun eh. So hindi natin alam kung sino talaga yung mga... Ito, another speculation. Nandito na rin naman tayo sa trabahong chismisan, di ba? Ito po si Marites Nani Braganza po. Ito po ay the Marites, hindi na po ito the spokes.
while ago we mentioned na umalis si Mas okay na maging medyo marites. Hindi lang yung masyado bias sa mga tanong at mga, di ba, naratibo. VP Sara. Yes. Sa palpalya sila Sherda kanina, pinagpipilitan niya. No? Pagkakataon, hindi nagpunta. O, pinaliwanag. Yari. Di ba? And he's going to some European countries. Eh kung nagkita rin Saldico at saka VP ito, kumanta ka na para matapos na to. Hindi, alam mo, Kasi yung tanong kanina eh. So I'm just... ito political upmanship to hindi ito laro ng mahina ang puso. Ay, tama. Beep. Isang araw. Nagmumura naman si Nani. Sorry po. Pwede ba kumanta ng isa? alam mo, Hawak mo ang... natatawa tayo, pero Hindi talaga. nalulungkot ako dahil din sa nangyayari sa Correct. bayan natin. Oo. Nagkakampihan, may Sara, may BBM, Yeah. nag-aaway yung mga mamamayang Pilipino, DDS, Binglawan, Dilawan, Loyalista. Pero pinaglalaroan lang naman tayo. Ang laban naman talaga nito yung supremacy ng political dynasty ni Marcos sa ni Duterte. May ano lang. Yan na tayo maghihiwalay na landas kung Egay, di ba? Yan talaga eh. Yan ang kagandahan ng social media. Di ba? Pwede ako mag-agree doon sa 5 sinabi mo, pero yung pang-6, pwede na kitang banatan at kontrahin. Sorry lang, Nani. I just have to break the news. Naglabas ang OVP ng announcement na hindi natuloy ang biyahe ang world tour ni Vice President Sara Duterte. So, mabuti naman. For now, hindi na daw tuloy. Oh, yun. Kaya nga, Hindi siya aalis today. mabuti naman. Anyway, Sorry, nalulungkot ako. Hindi ko... Ang awayan na to, politika lang ng political supremacy ng Duterte at Marcos. Wala Hindi, din. Marcos, wala na. Political supremacy ito ng Duterte at mga dilawan, pinklawan. Ang karamihan na maiingay ngayon, kasi Marcos basura na sila eh. Ano na talaga ngayon, dilawan at Duterte. Tayo, kung Egay, nasa magkabilang panig tayo ng bakod ng politika. Marcos, huwag mo nang isali sa usapan. Ang dami nilang basura na kailangan pa nilang ilinisin at itapon, yung mga mali-maleta, di ba? Marami silang problema. Wala nang mananalong Marcos. Okay? Wala na sila. Tanggalin na natin sa equation si Martin Romualdez dahil walang bilang yan. Wala yan. Dilawan at Duterte. Ngayon ang collateral damage dito yung katotohanan na taong bayan na kung saan iliniligaw ng ibang mga kasamahan mo diyan sa Injustice Committee. Di ba? Yung bayan. Wala. Sino yung mga kasamahan mo? Una si Dilima, Trillanes, yung mga makakaliwa, sila Tinyo, yan, mga kasamahan yan. Congressman Egay, di ba? Wala nang Duterte Marcos supremacy. Tanggalin natin yung naratibo na yon. Pinklawan, Dilawan versus Duterte. Yun ang laban ngayon. Mga na lang yan. Kumbaga, wala na yan si Marcos Jr. Ginagamit lang ng mga kasamaan mong Dilawan ng administrasyon para mapabagsak ang mga Duterte. Pero pag once na bumagsak ng mga Duterte, sino susunod dati magiging paksa? Sino susunod yung magiging paksa dyan sa mga kalokohan nyo sa Dilawan, Pinklawan? Si Marcos na. Kasi kayo na, kung sakaling matanggal si VP Sara, tutas ho to. O babaklasin si Tota, babaklasin si Marcos Jr., ikakasa si Tota. Dilawan, Pinklawan, di ba? Ngayon, siyempre, binigyan pabor ng mga Marcos na to itong mga Dilawan, Pinklawan. Pagka sila naupo, ganun din ang mangyayari. Walang mapapanagot doon sa mga kalukuhan na nangyari sa 3 taon na nakalipas sa administrasyon. Ito ka-administrasyon na to. Yun ho ang katotohanan dyan mga kababayan. At yan walang pambubola. Yan ho ay katotohanan lamang. Yung bayan. Pero yung mga spectators na lalong nabobobo eh. Lalong nabobobo. Bakit? Marcos ako, Duterte ako, Dilawan ako, bobo kayo. Pero sino ba nahihirapan? Alam mo, Sino ba nahihirapan? Tayo lahat. Yung pinaka-ordinaryo mga mamayan, sila, hirap na sila eh. Manong Egay. Hindi naman to Toyota, Hinebra na labanan eh. Manong Egay, ang good news lang, 2 linggo nang bumababa yung presyo ng gasolina at saka krudo. Hindi good news yan. Kasi Wait. Let me just... yung epekto niyan, yung epekto ng pagtaas, hindi pa ngayon nararamdaman yan.
Yeah, 4.1% ang inflation rate natin. Yung GDP natin yung target na 5.7 ngayon Inaabot 4.4. yes. No, but what I'm simply saying is, bumababa. Correct. The impact is a different story. Di ba? So, yun lang. In the last 2 weeks. At sa world In the last crude oil, tumaas na uli. Tumas na ulit. So baka next week, baka tumaas. Baka tumaas. So, ang ibig sabihin, meron tayong crisis. Meron tayong crisis. Dapat may permanent o medyo may solusyon Yes. na magpatuloy yung ekonomiya natin. Yung South Korea, yung diesel nila, 74 pesos. Oo nga. Mataas yung sa atin. Sinubsidize Ayos tayo. ng gobyerno. Bakit? Para tuloy-tuloy yung ekonomiya nila. Yung Taiwan, 75% ng fuel prices sinubsidize ng gobyerno. Kaya yung kanilang inflation rate, before the pandemic, before the crisis, 1.5%. Ngayon, 2.1, 6%. Tayo 4.1. Yeah. Grabe no. Ayun na nga mga kababayan. Dito na una tatapusin ang ating reaction video kaugnay dyan sa mga talakayan nila yan dyan sa spokes. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayong lahat.